Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today guys is we are very grateful. Yesterday is Thanksgiving Day dito sa Canada and alam nyo guys, since na mapunta kami or nag-start kami magtrabaho dito sa Canada is talagang nafe-feel namin yung mga holiday and we are lucky na yung mga company na pagtatrabaho na namin is talagang required kaming mag-off or hindi pumasok or walang pasok during holiday. At the same time, may bayad naman guys. So, yun talaga yung bagay na na-experience namin at pinagpapasalamat namin sa Canada kasi nung nasa Pilipinas kami, holiday, kailangan pumasok. Ang goal namin is pumasok, magtrabaho para magkaroon ng extra income kasi double pay, 'di ba? And then, nung napunta kami sa Kuwait, sa Middle East, ganun din. Yung goal din namin nung nagtatrabaho kami mag-asawa is pumasok during holiday para mayroon double pay. But here in Canada, nakakatuwa at talagang ramdam mo yung holiday season or yung mga holiday, even that one is isang araw, sa isang buwan, isang beses sa isang buwan, is malaking bagay kasi ito yung time na magkaroon ka ng time for your family, makapag-relax, makapag-unwind, at makapagpahinga sa napakahaba at nakakapagod na trabaho at napaka-hectic na schedule, especially here in Canada na kami, na may dalawa kaming anak. So, yung isang nag-aaral at isang maliit. So, talagang we are very thankful na na-experience namin ito at ito yung pinapangarap namin, isa sa mga pangarap namin na during holiday is hindi magtrabaho at the same time hindi mo iisipin na ano ba to, nadagdagan na naman yung day off mo, na mababawasan yung sahod mo kasi nadagdagan yung another count ng day off mo. So yun na nga guys, and kaninang umaga guys is nagbe-breakfast kami ni husband bago pumasok and napanood namin sa isa sa mga kababayan natin na nandito, bumalik na sa Canada. At least 1 to 2 years doon. Yun ang usapan. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon, hindi ko alam kung ganun pa rin. Kasi yun nga, iba talaga guys yung iba yung pakiramdam na andito sila sa wala sila. Kala ko, kaya ko, pero yun nga, ewan ko, kaya naman siguro, pero malungkot guys. Hindi siya nakakatuwa. As in malungkot, nalulungkot talaga ako Hindi siya maganda. Hindi ko alam kung kung kaya. Na yung trending, may nag-trending na na pamilya ng dito nakatira sila sa Alberta. After 11 years guys is nag-decide sila na mag for good sa Pilipinas. So after 11 years, nag-decide silang mag-asawa yung pamilya nila na umuwi sa Pilipinas. And sinasabi nila na that one is plano nila way back 5 years ago or 6 years ago. And ang goal nila is mapa-experience yung buhay sa Pilipinas. At the same time, sinasabi nila na ang rason is yung inflation ng pamumuhay or mataas na cost of living dito sa Canada. So, nag-decide sila na ihatid niya yung mag-iina sa Pilipinas, magkaroon sila doon ng bahay, maiayos niya muna magkaroon ng sariling bahay at doon muna yung mag-iina. At the same time, siya, yung si husband, is babalik dito sa Canada para magtrabaho kasi para mas makatipid daw sila. And yung pabahay nila dito sa Alberta is pinaupahan nila. Nag-space lang sila ng isang bedroom para sa kanyang husband. So yun yung naging goal nila. And binenta yata nila yung mga gamit nila, yung mga gamit nila sa bahay. Kasi nakita ko nung nag-house tour sila na bago umuwi empty na, almost empty yung So binenta na nila yung mga gamit nila. Kasi nga uuwi na Pilipinas yung mag-iina. So, isang bedroom lang yung natira dun sa husband niya na tutuluyan habang nagtatrabaho and magre-rent may pinaparentahan na nila yung bahay. So, 2 months ang
in-stay niya sa Pilipinas para maiwanan niya ng maayos yung family niya, yung mag-iina niya. And 3 yung anak niya, maliliit pa. And ayun, bumalik na siya dito sa Canada. And yun nga yung napanood namin guys, na sabi nga niya is parang may mali siyang desisyon, mali yung parang hindi daw niya kaya yung ganun pala kalungkot. At feeling niya ngayon is nagkamali sila ng mga plano, which is yun nga, pinagplanuhan nila talaga mabuti. Ang goal nila dapat daw ay 2 years bago bumalik dito sa Canada, or either 1 year bago bumalik dito sa Canada. And ngayon, nafe-feel niya na sobrang lungkot kasi alam mo yun guys, yung pag magulang ka na at na-experience mo talaga yung, which is nakaka-relate talaga kami dyan guys, na pag na-experience mo na yung araw-araw umuwi ka sa bahay na nandun yung family mo, yung mag-iina, yung mga anak mo nasasalubong sa'yo after stressful job or after na nakakapagod na trabaho. Pag uwi mo is magiging marirelief or mababawasan yung pagod mo kasi nandyan yung mga anak mo, kahit makukulit yan, 'di ba? So yun, ngayon hinahanap-hanap niya yun kasi nga syempre parang nakaka-homesick talaga. And yun nga, nafe-feel niya na homeless siya ngayon kasi ano na lang bahay nga niya pero may nakatira na iba. At the same time, isang bedroom na nga lang yung tinitirahan niya na itinira sa kanya. So, ayun guys, nakaka-relate kami. And it was happened to us nung nasa Middle East kami. Nung ako nasa Middle East na una kong umalis, sumunod si husband, na parang ang hirap na magkahiwalay ka. Kami noon, time namin wala pa akong anak eh. Wala pa kaming anak. Parang ang hirap na nasanay ka na nandyan yung partner mo, na nandyan magkasama kayo kahit sa isang araw, isang beses lang kayo magkasabay kumain, 'di ba? Kahit dadating ka, tulog siya, o aalis ka, o aalis siya, tulog ka, parang ganun. Pero mas mas masaya pa rin na ganun, magkasama kayo sa isang lugar, 'di ba? And then yun ang una sa akin, yung hindi kami magkasabay na umalis. Pangalawa, nung nabuntis naman ako guys, nalungkot naman ako noon. Sobrang walang choice na gustuhin ko man na sama-sama kami, pero may required kasi na sahod sa sa Middle East para kung may anak ka, which is baguhan pa lang kami noon, hindi pasok yung sahod namin. At the same time, mahirap din namin kahit anong gawin namin, parang hindi magsaswak yung yung schedule namin na may bata dun sa Middle East. Kaya ako, nag-give up ako nung ng career ko. Ang sabi ko is, uuwi na lang kami ng Pilipinas. Doon ko ipapanganak yung anak ko sa Pilipinas. And si daddy, mag-stay pa rin siya sa Middle East para magtrabaho. And then, yun, long distance, na naman. And sobrang hirap guys, 'di ba? Yung pagpapalaki ng anak mo na mag-isa ka lang kasi kailangan mong, sacrifice talaga para sa future. And before pa umuwi ako ng Pilipinas, may plan na kami na i-goal namin yung Canada, which is pwedeng dalhin yung anak, mas magandang opportunity, and that's for family. And yun, kaya pinagsikapan namin, sinimulan namin yung plano namin na yun. At ayaw na namin balikan yung time na magkakahiwalay kami. Kasi pag sa Pilipinas kasi, ayaw na ni husband na tumira kami sa Pilipinas. Kasi ganun yata talaga pag naranasan mo yung pagiging OFW, parang hindi mo na kayang anuhin ulit yung sitwasyon o yung buhay sa Pilipinas. Sobrang hirap kasi talaga ng buhay sa Pilipinas, 'di ba? So, ang ginawa ko noon, habang nagpapalakan ako ng maliit, tinatrabaho ko kung ano yung goal namin para ako maging eligible papunta dito sa Canada. And after 5 years, 3 to 5 years, na-achieve namin, which is nakarating kami with my family. Yun nga yung sabi ko na nag-a-apply ako, na ang pinipray ko is magkaroon ako ng pathway na kasama yung family ko.
yung asawa ko, yung anak ko pagpunta sa Canada. Sabay-sabay kaming aalis, na sabay-sabay kami even magtatrabaho, sabay-sabay kami sa back to zero na buhay dito sa Canada, sabay-sabay kami. And sama-sama. So, yun yung naging goal namin mag-asawa, which is we are very thankful to God kasi yung mga effort and sacrifice na ginawa namin is talagang pinagkaloob sa amin ni Lord. So, ayun na nga guys, doon talagang nakakalungkot talaga yung na yun at sinasabi nga nung kababayan natin na yan na talagang ngayon ay parang hindi niya maintindihan kung bakit at talagang ngayon niya na parang may mali na desisyon yung ginawa nila. So, yun guys, 'di ba? Hindi natin hindi na kailangan talaga sa pagdedesisyon sa mga plano natin is lagi nating at yun nga, ang dami kasi, ang dami. Even kahit international student pa nga lang, 'di ba? Ang ginugol ng mga kababayan natin is madala yung family dito sa Canada. International student pa lang 'yun. Pangalawa, temporary foreign worker. Pag mayroon talagang opportunity na kunin yung family, yung mga kaibigan ko, temporary foreign worker, talagang pinag-ipunan yan. Talagang nag-double job siya para madala niya yung family niya dito. And, yun nga, yung kababayan natin na Canadian citizen na dito ay pinanganak yung mga bata is inuwi sa Pilipinas, which is, ewan ko, hindi talaga bakit nag-come up sa ganong decision, which is hindi naman natin mabiblame guys. Respect for them na ganun talaga, pero yun nga at the end na nila na may mali sa ginawa nilang decision. So that's all for today guys, and I hope may natutunan tayo sa mga ganitong experience, and I wish you all the best sa mga kababayan natin na nangangarap magpunta dito sa Canada. See you in the next vlog. Bye for now.